Sinaksasaksak ang aming gulong ng mahigit na 40 stabs. Grabe, at ang lalalim pa, tapos napakadaming stabs. Acceptable siguro kapag 2 to 3 stabs, pero ito mahigit na 40 stabs all around sa gulong. Nangyari ang insidente sa bandang Upper Marcos Highway, Baguio City. Kung sino ka man ang hinayupak na kupal ka, makakarma ka rin. Grabe oh, sinaksak yung gulong ng sasakyan namin. Hindi lang isang saksak, kundi napakadaming saksak. So, papakita ko sa inyo ha. So, hindi ko alam kung normal na tao ang gumawa nito, pero napakadami ng saksak. Kawawa naman yung gulong namin, no? As in, the whole na tire, sinaksak talaga, oh. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, or 15 kasi iba eh. And then eto may maliit, 16, tapos 17, tapos hindi ko alam kung inulit-ulit to. Then 18, tama ba? 18, 19, 20, tapos 21, 22, then grabe, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hindi ko alam kung dalawang beses to. Sabihin na natin 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Hindi ko alam kung nadoble ulit to. 36, 37, 38, 39, siguro 40. Ay, grabe, 40 na saksak. Eh, di ba pag mga original na tire katulad niyan for replacement ng new tire is umaabot ng siguro 3 to 5K, correct me if I'm wrong, pero mas mura kapag sa second hand, di ba? Ayan, di ba? Ang lalalim. So, ganyan siya. Ayan. Hindi ko alam kung sino yung gumawa nito, pero grabe. Exage. Bale, nangyari kasi daw yung insidente according sa pamangkin ko ha. Siguro at around 12 midnight daw kahapon, September, siguro sabihin mo ng pwedeng 19 to September 20. So, ganito na yung itsura niya. Hindi daw niya napansin nung umaandar na yung sasakyan. Tapos, parang there's something sa wheels. So, nung chinek niya, tumambad sa kanya yung etong daming saksak. Grabe. Sa Marcos Highway po niya na-discover na naging ganito yung sasakyan, and syempre pinalitan agad yung itong nakamags sa original. Bale, itong side lang na to yung may tinamong mga tama, pero kapag dito naman bubuklatin natin, wala naman, no? Wala tayong makikita. So ayan, mukhang wala talaga. Dito lang sa exposed na part yung talagang sinaksak. Grabe, kawawa naman siya. Ang dami niyang saksak. 40 stab wounds. Tinanong ko naman yung pamangkin ko kung napatrable ba siya sa pinuntahan nila or binisita nila, kaya pinagtripan yung gulong. So sabi naman niya, hindi. Pero syempre wala ako sa lugar na yon, kaya hindi ko ma-verify kung ano talaga nangyari before nangyari yung before nila pinagtripan yung gulong na sasakyan. Dito naman sa driver side, makikita natin, ayan, ito yung exposed na part, wala namang saksak. So kapag i-check natin, wala. Ayan, wala naman. And then kapag pupunta naman tayo dito sa may front, wala naman. So pag i-check natin, wala. Ayan. Ito yung spare tire na pinalitan. So kung makikita nyo dito sa video, yan yung sinaksak, tapos pinalit dito. Ito yung original na tire. Ito yung mags. Naka-mags yung first. Ito hindi. So, tignan nyo. Ito is mas maliit siya. 15 inch. Yung isa is 17 inch. And the rest, 17 inch siya. So, mas maliit tong pinalit. Pero ito yung original. Tapos, ito naman yung front. Buti hindi rin siya sinaksak, no? So, ito yung mags niya, and buti na lang, isang tire lang yung nasaksak. Grabe, no? Buti na lang, safe na nakauwi yung pamangkin ko kasi siya yung may hawak nito nung nasaksak yung sasakyan or nasaksak yung gulong.
Ganito yung reaction ko nung nalaman ko sa nangyari sa gulong namin. Napaganon ako. Pero although yes, safety talaga yung dapat nating i-prioritize. Kaya lang, mapapagastos na naman ako. Hindi ko alam kung magkano yung magagastos kasi i-replace yung tire. Buti naman okay yung mags, yung tire lang ang mapapalitan doon. So at least buti na lang no, nagpapasalamat ako at isang tire lang ang pinagtripan nila. Pero balikan natin itong gulong. Ayan, smaller version. So hindi ko alam kung matinong pag-iisip yung gumawa nito kasi ang daming saksak, no? Okay siguro kapag isa or dalawa, pero yung nag-trip dito is sobrang dami. Ayan, no? OMG. Alam nyo, naawa talaga ako sa gulong kasi sobrang dami talaga ng tama. And medyo nasasayangan ako, pati na yung pamangkin ko kasi medyo bago pa yung gulong eh. Grabe, no? As in, of course naman, mapapagastos ka talaga. Pero mapapaisip ka, bakit ang brutal naman ng pag-trip or kung sino man yun ng trip doon. Grabe kung ano yung tamang niya sa utak niya. Grabe, as in, nagtitake ba siya o kaya meron ba siyang personality problem o kaya bakit niya pinagbalingan yung tire namin, yung ganon na factor. Kaya nakakaloka talaga, no? May mga tao talagang ganon. Pero balikan natin itong gulong. Ayan, smaller version. So hindi ko alam kung matinong pag-iisip yung gumawa nito kasi ang daming saksak, no? Okay siguro kapag isa or dalawa, pero yung nag-trip dito is sobrang dami. Ayan, no? OMG. Kaya paalala sa inyong lahat na ang pagkakamali lang namin is walang CCTV yung sasakyan. And yun siguro yung next project na kukunin if ever kasi walang naka-record eh. Yun yung ano namin, parang isa sa mga gagawin ngayon para if ever next time na may trouble, at least meron tayong gagamitin na ebidensya. Tapos, syempre mag-anticipate pa ako sa panggastos sa sa gulong. Alam mo yon, mapapakamot ka na naman sa ulo. Pero anyway, at least buti na lang safe siyang nakauwi dito sa bahay. Yun ang pinaka-importante. And this is a lesson for us all na bantayan lagi ang sasakyan. So, one last look sa video na ito. And papakita ko ulit yung hindi ako makaget over, I'm sorry. Sasakyan, one last look. Ganyan, loop, 40 stab wounds yung tinamo nito. Hindi ko ina-expect na magkakaganito yung sasakyan. Ay, okay, so always remember to keep safe and ayan, laging mapagmatsyag. So that's all guys, thank you for watching and ingat po tayong lahat.